nga nagluntad sa Negros Oriental. Si Josel Huasca may nagaratsan nga balita. Nagabot ang bangkay silunggo nga soldado nga napatay sa ambush ang Sabado sa barangay Trinidad Gihul nga Negros Oriental. Masobra na 20 anyos sa serbisyo si Staff Sergeant Ray Palumaria, 42 anyos ang manit syudad sang Pasig. Lain-lain nga lugar ang iyagin serbisyoan, alin sa Mindanao, Bohol, diri sa Panay, kag pinakauli sa Negros Oriental sa di nakabase ang 11th IB. Masubo para sa asawa nga ginbilin sa tuman na kalisod, upod ang duhan nila kabata. Sakit kaayo sa akon. Pero alang-alang sa mga bata kag pangarap niya. Tinawaon ko niya malampas ang trials niya. Halos hindi magpati ang asawa nga patay ng bana kay apat palang kadlaw nga nagbakasyon si Palumaria sa ilang lugar sa syudad sang Takurong, Sultan Kudarat. Dito pa lang daw nagapamilin-bili ng bana pero ginbaliwala sang asawa. Dito daw siya ipalubong sa amon. Kambal gid siya kag tapos isulod gid daw siya sa pansyon sang tatay ko. Dalang niya na sila ko nga nagambal kasi na niya tanan man kita makadto dira may nang preparado ako kag maplastar amo nambal niya. Hindi maglubo sa 30 ka miyembro sang NPA ang naengkwentro sang grupo ni Palumaria. Kabay ng mga rebelde sa Central Negros Front Committee nga ginapamunuan ni Frank Fernandez. Itong mga nakakita, napagkamalan nilang members ng patrol team ng Army kasi gumamit sila ng uniform. So siguro, based sa mga mamamayan doon, so parang naging ano na sa kanila na parati nilang nakikita yung ating mga kasundaluhan at the same time ng KAFGU. Ginasikaso naman sa militar ang paghatag sang nagakaigo nga benepisyo sa napatay nga soldado kag KAFGU lakip na napilasan sa engkwentro. CAAs natin, parehas din ng benefits yan na tinatanggap sa regular army. Actually, kasi part-time soldiers din yan sila. So, they'll be having yung death benefits, mga burial assistance, plus meron siyang special financial assistance from the President. Desyembre 3 na tala nga dalon sa syudad sang Takurong ang bangkay ni Staff Sergeant Palumaria, kag dito dalon siya katapusan nga palahuwayan. Upod kay John Felix Torino, Josel Huasca, 24 oras nga naga. Ratsada! Sa kaangod nga balita, problema sa insurhensya sa Negros mas dapat tutukan sa Isla sang Panay. Si Josel Huasca may nagaratsada nga balita. Mas seryoso ang problema sa insurreksyon sa Negros kung ipaanggi diri sa Panay. Isa sa nangin kausa diri ang problema sa mga residente sa duta. Kapigaduhon, kag hindi lipod nga sentro sa produksyon sang kalamay ang Negros, kag ginagamit naman nga oportunidad sa mga rebelde nga makakuha sang simpatiya sa mga pumuluyo. We see that in Negros, mas damo gid aktibidades ang NPA. That is why in Negros, ang muto ang gin-recognize nato na priority front sang 3ID. Nagtanan ka aton nga majority sa aton persa ato didto. Isa man ini sa mga rason kung nga agin padalang 47th IB sa sur nga bayan sa Negros, agod magbulig sa operasyon kontra insurreksyon. Pero apisar sa presensya sa mga rebelde sa Negros, nagapati naman ang militar nga nagamathuyang ang ilang grupo. Parang sinusunod talaga nila yung mga pagtuturo ni Mao na sinasabi nun, if you are weak, you project that you are strong. And if you're strong, you project that you are weak. So right now, they are heightening their military actions. Maybe they want to project that they are strong, yet they are very weak right now. Isa sa indikasyon sa ilang pagkahuyang, ang pagpakilala nila nga soldado sa lugar, lamang maangko ng simpatiya sang pumuluyo. Nagapati naman si Posadas nga yara silang suporta sang pumuluyo sa Negros. Kag ini ang nagahatag sa ila sang kusog, agod ipadayon ang operasyon, agod matap na ang insureksyon. Hindi man takahambal nga masubo gid na ang sa Negros, but comparing it to Panay, kikita gid man naton that the situation dira is in Negros is more peculiar than diri sa Panay. Upod kay John Felix Torino, Josel Huasca, 24 oras nga naga. Ratsada!